Ito ho naman ang ating mga balitang pang-consumer at kalakalan. Mas mabigat po na bill sa kuryente ang posible nga pong matanggap ng mga taga-Visayas din ngayong buwan. Maliban sa franchise area ng Meralco, nagbabadya kasing magpatupad po ng dagdag singil ang ilang pang electric cooperatives. Sa datos po ng Philippine Rural Electric Cooperatives, karamihan ng mga lugar na naapektuhan ng yellow at red alert ay nasa Western Visayas. Kaya naman higit 3 piso at 50 sentimo ang patong sa kada kilowatt hour. Hala! Sa Ileco 3 sa Iloilo, lagpas 3 piso at 30 sentimo ho naman per kilowatt hour ang dagdag singil sa North Negros Electric Cooperative o NOSECO. Mula po naman sa 3 piso o 30 sentimo hanggang piso 80 sentimo per kilowatt hour ang ipapatong sa ilang lugar sa Region 6. Naku, ang laki nun, 3 piso per kilowatt hour. Samantala, 2 paliparan pa ang balak na isa-pribado ng gobyerno ngayong taon. Ayon kay Transportation Undersecretary Roberto Lim, binuksan na raw ang bidding para sa Laguindingan Airport sa Cagayan de Oro. Kasunod yan ang pakikipag-ugnayan sa Aboitiz Infra Capital na siyang may original proponent status. Sa ngayon, may 2 na raw na grupong pumasok sa bidding para lamangan ang alok ng Aboitiz. Bukod sa paliparan, patapos na rin daw ang negosasyon para isa-pribado ang Bohol Panglao Airport. Inaasahang maibibigay na sa winning bidder ang 2 airport bago matapos ang taon. Tinataya po namang hindi daw muna ibababa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates nito sa gitna ng paghina po ng piso noong mga nagdaang araw. Yan po ang sabi ni Finance Secretary Ralph Recto. Kahapon po ay nagsarado sa 57.50 ang palitan po ng US dollar. Dagdag pa ni Recto, mas nakadepende raw sa inflation ng bansa ang magiging desisyon ng BSP. Itong Abril, bumilis po sa 3.8% ang antas ng pagtaas ng bilihin. Pero sigurado daw pong itinuturing ng Monetary Board ang halaga ng piso sa kanila pong meeting. Umaasa ho naman si Secretary Recto na masisimulan daw ho ang pagtabas sa 6.5% interest rates bago matapos ang taon. Aray ko po. Bumagal naman ang remittance growth ng bansa. Ayon sa Bangko Sentral, nasa $2.74 billion ang pumasok na pera galing sa OFWs nitong Marso. Lamang-lamang yan ng 2.5% kumpara sa $2.67 billion noong March 2023. Ito ang pinakamahinang paglago sa loob ng 9 na buwan. Sabi ni ING Bank Manila Senior Economist Nico Mapa, posibleng bumagal ang paglago dahil sa mas mahinang piso. Maaaring nakaambag din daw ang pagbagal ng inflation sa unang bahagi ng taon. Nasungkit po naman ng subsidiary ng Meralco Power Gen o MGen Corporation ang isang power project sa Singapore. Ito po'y para magtayo at mag-operate ng 2 power generating unit sa Singapore. Binigay na po ang permit sa Pacific Light Power ng MGen. Inaasahan po naman makapagdaragdag ang fast start generating units ng 100 megawatts na kapasidad sa ikalawang quarter ng 2025. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.